As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin ang ating manlalalang, purihin ang ating Panginoong Diyos na nagsusustain ng ating mga buhay. Muli tayong pinagkalooban ng pagkakataon na makabangon ngayong umaga, pinahiram tayo ng kanyang buhay. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw ng Sabado, at para po sa inyong mga nakikinig sa radyo, ganun din po sa mga sumusubaybay sa atin pong YouTube channel and Facebook page. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating palatuntunan. Muli ko po kayong inaanyayahan sa pagpapatuloy ng ating natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mamayang alas 7 ng gabi. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa natatanging programang itong Revelation of Hope. At dito nga po sa ating palatuntunan ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At muli ngayon ay babasa tayo mula sa ang Bible Pinoy Version. Ang atin pong babasahin ay Ecclesiastes, Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 16. Kaya binaling ko ang isip ko sa karunungan at kabubuhan. Ano nga naman ang gagawin ng susunod na hari? Di ba yung mga nagawa na din ng dating hari? Tapos na-realize kong mas mabuti ang karunungan kesa sa kabubuhan. Kung paanong nangingibabaw ang liwanag sa dilim. Alam ng taong matalino kung saan siya pupunta. Pero ang bobo naliligaw sa dilim. Kahit ganon, naisip kong iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung anong mangyayari sa bobo, mangyayari din sa akin. Bakit pa ako sobrang magpapakatalino? Na-realize ko din na kahit yung mahirap maintindihan, parehong nakakalimutan ang bobo at matalino. Lahat ng bagay
ay di naaalaala pagdating ng panahon. Gaya ng bobo, mamamatay din ang matalino. Ang ating pinakapaksa ngayong umaga ay pareho ang kapalaran. Parehong kapalaran. Sa talatang 14 ng ating mga binasang talata sa Ecclesiastes Kabanatang 2, alam ng marunong, ang sabi, alam ng marunong ang patutunguhan niya, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Pero nalaman kong pareho lang silang mamamatay. Marahil kaibigan ay napansin mo na ang aklat ng Ecclesiastes ay cyclical. Pabalik-balik lang, paikot-ikot. Kung nakaranas ka na ng trauma, siguro ay makaka-relate ka sa tinatawag na cycle of grief. Kalungkutan, yung pabalik-balik na pagdating ng kalungkutan. Kadalasan, nagsusumikap tayong makaalis sa isang traumatikong karanasan. Makahakbang sa kabilang panig at iniisip, okay, nagawa ko. Pero paglipas ng ilang linggo o buwan, babalik ulit sa ganong kalagayan. Muling mababalot ang iyong sarili sa kalungkutan, depresyon. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Ano nga ba ang pinagmulan? Ba't nagkaganon? Tapos madidepress ka uli sa ganong karanasan. Life is not a straight line of increase and progress. Ang buhay ay hindi isang tuwid na linya ng paglago at pag-unlad. Ginagaya ng mangangaral o ng may akda ng Ecclesiastes ang prosesong ito ng tao. Kaya asahan nating babalik siyang muli at paulit-ulit sa mga paksang natalakay na, gaya ng kamatayan, kawalan ng katarungan, at trabaho. Inulit pa nga niya ng 6 na beses ang kanyang panawagan na tamasahin ang mga kaloob ng Diyos sa gitna ng baliktad na mundong ito. Yung baliktad na mundo na yung mga masasama ang parang umuunlad at pinagpapala. At yung mabubuti ay parang laging inaapi at kulang. Sa Ecclesiastes Kabanatang 12, ang guro o mangangaral ay nagdalamhati sa kamatayan sa unang pagkakataon. Partikular na sinasabi niya sa atin na ang matalino gaya ng mangmang ay hindi na maaalala. At gaya ng hangal, ang pantas ay mamamatay din sa talatang 16. Kaibigan, kung sa palagay mo ay hindi iyon makatuwiran at hindi sana ganon na dapat ang mamamatay lang ay ang mga makasalanan o hangal, kung magkagayon ang sumulat ng Ecclesiastes ay sumasang-ayon sa iyo. Pero hindi. Ito rin ay walang kabuluhan ang pagdadalamhati niya sa talatang 15. Subalit ang Ecclesiastes sa mga susunod na kabanata ay mayroong iniaalok na solusyon sa trahedyang ito ng buhay sa ilalim ng araw sang-ayon sa kanya. Ngunit sa ngayon ay narito tayo kasama niya sa katotohanan ito. Pareho lang ang kapalaran ng hangal at matalino, ng makasalanan at hindi. Kamatayan. Lahat ay daranas ng kamatayan. Ang naghihintay sa matalino at sa mangmang ay kamatayan. Ang katotohanan yan, kaibigan, ay nagbigay ng pagkabahala sa sumulat ng Ecclesiastes. At malamang na nababahala rin ang marami sa atin sa katotohanan ito. Ngunit higit sa lahat ay hinihimok tayo nito patungo sa isang relasyon sa Diyos na nagliligtas sa atin mula sa walang hanggang kamatayan at sa pagiging walang kabuluhan ng buhay. Binigyang kabuluhan ng Diyos, kaibigan, ang ating mga buhay. Christ died so that we might live. Si Kristo ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Upang bigyang kabuluhan ang ating pag-iral, ang ating buhay sa mundong ito. Kaibigan, sa Diyos, ang buhay ay laging may kahulugan. Magtitiwala ka ba sa Kanya ngayon? Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa ating mga makasalanan. Inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Ang Kanyang sakripisyo
ay ang tanging paraan upang maging tama sa Diyos at magkaroon ng kahulugan, kabuluhan ang buhay nating ito. Kung hindi ka nagtiwala kay Jesus noon, hinihimok ka namin ngayon na gawin ito, kaibigan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Para sa iyong comment and reflection sa atin pong bahaging binasa ngayong umaga, maaari kang mag-chat dyan sa atin pong comment section. At para naman po sa inyo na mga nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang awiting Because na inawit ni Noreen Rose Hernandez. Pakinggan po natin ang napakagandang mensahe ng awit na ito. Because he walked with men, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid. Because he bowed beneath all things, he lifted me above. Because he shed his blood for me, I know his love, and I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Because he conquered death, I live again. Because he is my friend, I'll follow him. Because he felt all grief and pain, he makes my burden sweet. And when he comes to earth again, I'll kneel before his feet. And I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. I hope, I love, I live. Maraming salamat, Noreen, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig. At kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Dakila at mapagmahal naming Diyos, ang kamatayan, kawalan ng katarungan, kawalan ng kabuluhan na mga tema ng Ecclesiastes, at ang mga katotohanan ng aming buhay ay nagbibigay sa amin ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Subalit nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya. Pinagagaling mo ang mga may sakit. Binibigyan mo ng paningin ang mga hulag. Inaaliw ang nasasaktan. Binigyang solusyon ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Jesus doon sa krus.
Amang banal, iniligtas mo kami sa walang hanggang kamatayan at pagiging walang kabuluhan ng buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy ko pong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang may mga kahilingan, ang kanila pong mga anak na nagsisipaghanda sa mga pagsusulit. Inyo pong biyayaan ng karunungan upang kanila pong successfully na masagutan ang kanila pong mga examination. Ang amin pong mga kaibigang hahayo upang maglingkod at magtrabaho sa kanila pong mga lugar na pinaglilingkuran. Inyo pong ingatan sila, dakilang Ama, at ilayo sa anumang aksidente. Ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at sa atin pong programang Rise and Reflect. Para sa inyo pong mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mga babasahin at ng atin pong ipinamimigay na Bible Study Guide na Explore, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating mga numero. Ang atin pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Muli ko rin po kayong inaanyayahan na magpatuloy sa atin pong pagsubaybay sa natatanging pag-aaral na amin pong inihahandog sa inyo na may pamagat na Revelation of Hope. Mamayang gabi sa ganap na 7:00 ay ipagpapatuloy natin ang seryeng ito ng napakagandang pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. At inyo rin pong ibahagi sa inyong mga kaibigan ang pag-aaral na ito sapagkat tiyak po na sila ay makikinabang. Revelation of Hope, mamayang 7:00 ng gabi. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Narcaranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang inyong gabay, ang landas nyo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong lalayo sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed